Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-257th day na ating sharing ng devotion video. And ayan, thank you Lord for, ayan, sobrang init na po dito sa Hong Kong. Talagang kapag lumabas ka after mo maligo o mag-shower, kapag wala ka talagang aircon ay sobrang papawisan ka talaga. And syempre, alam niyo naman na inyong lingkod ay winter baby or taglamig na baby. Kaya para sa akin ay nakakapanghina ang mainit na panahon. But thanks God because we survived this whole day and kung ano yung mga dapat nating gawin ay ginawa natin and natapos natin siya ng maayos. And all things be to God para sa strength na magawa ang mga bagay nito. And bago po tayo magsimula na ating share na devotion video, po natin kakalimutan ang laging manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan ka po namin at tinadakila. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa mga blessings at pagpapala, Panginoon, na lingid man o hindi lingid sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa protection, sa provision, Panginoon, at sa wisdom na ipinagkakaloob niyo sa amin, sa aming mga anak at sa aming pamilya, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. And ngayon po, Panginoon, ay gagawin na naman namin ang aming nakaugaliang gawin, Panginoon, ng pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng divine wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang makita, magliwanag at mag-shine ng inyong glory, Panginoon, sa gagawin namin ito. Ang inyong lingkod po ay humbling down before you, Panginoon, at alam po namin na apart from you, Lord God, we can't do nothing, Panginoon. Kaya magagawa lamang namin ang lahat ng bagay kung amin itong itinatalaga or dinededicate na magawa para sa inyo, Panginoon. Habang buhay rin po at walang asawa kaming magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo o Golgotha para tubusin kami sa aming mga kasalanan upang gaya sa panahon ngayon, Panginoon, ay malaya kaming makapagpahayag ng aming pananampalataya at ng inyong ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Dalangin namin na mga tao makikinig, makakabasa o makakanood nito, Panginoon, ay maisabuhay at mai-apply sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang mapakinggan, ngunit gagawa ng aksyon, Panginoon, upang maisakatuparan ang inyong great commission, Panginoon. And we pray, Lord God, at nagpapasalamat kami sa Holy Spirit o Banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin lagi, Panginoon, upang magawa ang inyong kalooban, Panginoon. Mahirap man, maraming mga challenges, maraming mga pagsubok, Panginoon, ang aming pagdadaanan. But we will fight the good fight of faith, Panginoon, until the end of our life, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God, at ang lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, ay nawa ay nakalulugod sa inyo, Panginoon, at nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na po tayo sa Lucas 22:64. Kakatapos nga lang din pala natin manood at makinig ng ating Thursday devotion sa Alive in Christ Hong Kong. Ayan, may mga topic about fix our eyes to the Lord. Ayan, yung kung ano man yung mga distraction, huwag tayong magpapa-distract, diba? And always nating i-consider at magpasalamat sa Banal na Espiritu na nagmumula sa ating Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang anumang mga challenges sa ating buhay, diba? So, dumako po tayo sa Lucas 22:64. Ito po sinasabi, siya'y piniringan nila at pinagtatanong, hulaan mo, sino ang sumuntok sa'yo? Message, ang ginawa daw ng mga nagbabantay sa Panginoong Hesus ay piniringan ang kanyang mata at pinapahulaan ng mga ito kung sino ang sumuntok sa kanya. Application, kung sa atin ginagawa ang ganito ay sobrang magagalit tayo at manlalaban. Pero ang Panginoong Hesus ay nanatiling masunurin sa kalooban ng Diyos Ama at nagpapaubaya lang sa ginagawang masama sa Kanya. Akala ng mga bantay na kahit piringan nila ang mata ng Panginoon, alam niya kung sino-sino sila na nangutya at nanuntok sa Kanya. Pero hindi ginagawa ng Panginoon na lumaban sa kanila, kundi siguradong ipinagdarasal niya ang mga ito na nawa mabuksan ang mga isip at puso nito
na makikita nilang siya ang Kristo, ang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos, ang tagapagligtas, at maunawaan nilang kahit ganoon kasama ang ginawa nila sa Kanya, ay mahal pa din tayo ng Diyos. Kahit anong kasamaan, pagkakamali o pang-aapi mo pa ng kapwa mo, na hindi dapat galit, kundi pag-ibig at kapatawaran ang ugaliin natin. So, purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, kapag isang tao ay piniringan, diba? May mga ginagawa sa atin na lalagyan ng mga panyo, diba? Or bimpo, diba? Para yung kapag, diba, mga nagpapalaro, yung mga palaruan, diba, na pokpok palayok, diba? Sino nakakaalam sa mga palaro na yan kapag mga birthday. So, bibigyan ka ng panghataw or pamalo para maasinta mo o mapukpok mo yung palayok. And kahit hindi mo alam kung saan ka mapupunta, kanan, kaliwa, sa straight or kung saan man, basta ang main goal mo is mahanap yung dapat pukpukin para sa gayon ikaw ay magwagi or manalo, 'di ba? So dito naman ay kakaiba. Ang ginawa naman ng mga nagbabantay sa ating Panginoong Yesus ay para hindi makita ng Panginoon kung sino yung sumuntok sa kanya, 'di ba? Na syempre hindi natin alam kung gaano karami sila na nagbabantay sa kanya. Sabihin na natin sila ay 5 o 10, di ba? Kung bawat isa sa kanila ay sumuntok sa ating Panginoon, akala nila sa ginawa nilang pagtatakip na yun sa mata ng ating Panginoon ay hindi kilala o hindi alam ng Panginoon kung sino-sino sila. But disregard kahit ginawa nila yun sa Panginoon, ang Panginoon pa rin ay nanatiling nagpapatawad at nagpapakumbaba sa kanila na mga gumawa ng masama sa Kanya, di ba? Kasi yun yung humility na nais ng Panginoon na taglayin natin, di ba? Na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, dadanasin talaga natin ng iba't ibang klase mga tests, trials, and even persecution or panglalait ng kapwa natin, di ba? Nandiyan na may sasabihin na baliw ka kasi ang mga pinagsasabi mo parang puro out of this world kasi puro tungkol sa faith, tungkol sa Diyos, di ba? And there are some who will pwede ka nilang saktan physically, di ba? Na ano ba yan, nakakatuliro na naman yung mga pinagsasabi mo. Yung sinishare mo tungkol sa Diyos, di ba? So, pwedeng may iba na itulak ka, mayroong pwedeng iba na sampalin ka, mayroong pwedeng iba na suntukin ka, di ba? Pero yung magiging sagot natin sa kanila or yung gagawin natin sa kanila is imbis na kung anong ginawa sa kanila, di ba? Alam mo naman ng tao, sabi, kung anong ginawa sa akin, gagawin ko rin sa kanya, di ba? Pero ang Panginoong Yesus ang nagpapakita sa atin ng best example na kahit gaano man kasama ang gawin sa iyo ng tao o ng kapwa mo, is wag mo siyang gagantihan ng same na ginawa niya sa iyo, di ba? Or much worse pa sa ginawa niya sa iyo. Kundi, ang gawin natin ay ipanalangin natin at patawarin natin sila. And nawain natin na maaaring meron silang pinagdadaanan na psychological, emotional, di ba? Or maaaring spiritual. Kaya, nagagawa nila yung ganong kasamang bagay sa atin, di ba? And yun, naniniwala kasi ang Panginoon na darating din sa pag-iisip or marirealize natin ng mga gumawa sa kanya ng masama na yun, na siya yung Mesiyas, siya yung bugtong na anak ng ating Diyos Ama, diba? At siya yung magiging tagapagligtas. Pero hindi pa lang yun yung tamang oras para makita nila or ma-realize nila na ang Panginoong Jesus nga yun, diba? So, parang sa buhay natin, ayan, diba? The moment that we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, akala natin parang yun na, parang ang saya na, ang saya maging Kristiyano, ang saya maglingkod sa Diyos, diba? Talagang parang akala natin puro happy lang, happy moments every day, diba? Pero hindi natin alam na sa paglakad natin sa ating faith kay God, diba? Marami mga magiging distraction. Yung kagaya nga sa naging example ni si Spritz kaganina, di ba, na si Peter,
Ayan, hindi lang siya nagstay doon sa comfort zone niya, which is sa bangka, di ba? Ninais niya na makalakad sa tubig papunta sa ating Panginoon, di ba? Dahil may faith siya sa ating Panginoon. Kaso lang, lumubog siya because na-distract siya ng hangin, ng alon, di ba? But sabi nga, ang Panginoong Yesus ay iniligtas si Peter mula sa kanyang pagkalubog sa tubig, di ba? Sa Panginoong Yesus, hindi na imposible na magawa niya yung mga bagay niya kasi siya nga ang the begotten Son or bugtong na anak na ating Panginoon, di ba? Kayang-kaya niyang gawin kahit anong miracle, kahit anong imposibleng bagay. Pero tayo, as we walk into our faith in the Lord, di ba? Marami ding mga bagay na imposible kapag tayo lang yung gagawa, di ba? Pero magiging posible siya at makakayanan natin at mapagtatagumpayan natin, lalo na kapag nakafocus tayo sa ating Panginoon, di ba? Hindi tayo nakapokus sa ating sarili, hindi natin hinangat yung sariling katanyagan, sariling karunungan, di ba? Bagkus sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi nating sasabihin na nagawa natin yun or napagtagumpayan natin. At salamat sa Diyos dahil naging matibay at matatag tayo dun sa mga pinagdaanan natin yun, di ba? And always give forgiveness sa kahit sino na nakakagawa ng masama sa atin or hindi maganda para sa paningin ng iba, di ba? Let Jesus be the good example for every one of us about humility, about forgiveness, about love na unconditional, dahil yun yung mas magiging best way natin. Ayan, dahil sa ang ating Panginoong Yesus nga, ang Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through our Lord Jesus Christ. So, nawa ay maisa pamuhay po natin that we are the believers and followers of our Lord, and we fight the good fight of faith until the end of our life. Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong minsan pwede kang makakaranas ka ng panghihina ng loob, but always as guidance and as strength from the Lord, diba? And sigurado, pag napagtagumpayan natin yan, ay napakaganda ng reward na nag-aabang sa atin, na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ayan. So, nawapin may natutunan kayo sa ating share and devotion video, and let us all pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na tiniis ninyo ang ginagawang pang-alipusta, pananakit sa inyo, Panginoon, ng mga nagbabantay sa inyo noon. Kayo ay hinuli at dinakip, Panginoon, bilang walang kasalanan, Panginoon. Inako ninyo ang kasalanan ng sanlibutan sa inyong katawan, Panginoon, na nagdanas ng lahat ng sakit, lahat ng hirap ng loob, Panginoon, at ng pinakamatinding sakit na maaaring maranasan ng isang tao, ang kamatayan, Panginoon. Pero dahil kayo ay muling nabuhay, hindi kayo nanatiling patay, Panginoon. Kaya kami ay naging matagumpay sa aming buhay, Panginoon. At kami ay lalakad ng may pananampalataya sa inyo, Panginoon, hanggang sa aming huling hininga, Panginoon. I pray, Lord God, para sa lahat ng mga taong dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who provide, Panginoon, sa trabaho man ito, sa negosyo, niloko man o na-scam ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pero alam namin na ibabalik niyo po ito sa amin na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. More than what we can expect, more than what we can ever imagine, Panginoon. Because you are the God who provide for everything for us, Panginoon. Gayun din, Panginoon, for everyone, Panginoon, may mga sakit at karamdaman, malubaman ito o hindi, Panginoon. We know, Lord God, that you are our healer, Panginoon, and by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed indeed, Panginoon. Ano mga physical, emotional, spiritual, Panginoon, psychological na mga problema o sakit, Panginoon, ay aming dinadalangin ang kagalingan nito, Panginoon, sapagkat sa inyo ay walang imposible, Panginoon. At kung ang kalooban niyo po, Panginoon, o paggaling na ibibigay sa taong ito, Panginoon, ay ang lumisan na sa mundong ito, Panginoon, at magbalik na ang kanyang espiritu sa inyong kaharian, Panginoon, ay nawa ay maluwag na matanggap ng mga mahal sa buhay o mga maiiwan, Panginoon, na
na yun ang the best para sa taong yun, Panginoon. At ang comfort, Panginoon, ay lagi niyong ibigay sa mga maiiwan, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay mapagtagumpayan pa rin nila ang buhay na ito sa mundo, Panginoon, kahit nawala na ang mga mahal sa buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, missionaries, prophets, Panginoon, mga teachers, mga leaders, Panginoon, at mga ordinary members, Panginoon, ng iba't ibang mga churches, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya sa inyong Panginoon. Let us be united in one love, Panginoon, in one accord, Panginoon, and that is to finish the race of our faith, Panginoon, upang marinig namin ang inyong sasabihin na well done, good and faithful servant, Panginoon. Naway patuloy namin magawa ang Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. At alam namin na ang inyong tulong at gabay ay laging sumasa amin saan man kami magpunta. At ang mga provision, Panginoon, protection, mga pamasahe, Panginoon, sa iba't ibang mga transportasyon, Panginoon, upang maabot ang lahat ng panig ng mundo, maging iba't ibang mga planeta, Panginoon, ang mga tuition fee ng mga anak, Panginoon, ng mga nagsisipag-aral, Panginoon, at ang pang-araw-araw na pagkain ng bawat pamilya, Panginoon. O Lord God, na ang inyong mga lingkod kailanman ay hindi niyo pagkukulangin, Panginoon. Never lacking, never missing, Panginoon, kundi we always abound in your love and in your blessings, Panginoon. Hindi, Lord God, we pray para sa bansa ito na Hong Kong na nagiging daan, Panginoon, para sa mga kagaya namin OFW, Panginoon, upang makapag-provide sa aming mga pamilya, Panginoon. Bless Hong Kong, Panginoon, at mas marami pa ang mga magiging Kristiyano at believers of you, Panginoon, at followers of you sa bansang ito, Lord God. Kaya din po, Panginoon, salamat sa buhay ng aming mga amo, Panginoon. Kayo po ang mag-provide sa lahat at magpala sa lahat ng aspect ng kanilang buhay, Panginoon, whether it's health, business, negosyo, Panginoon, at maging sa harmonious, Panginoon, na pagsasama namin dito sa kanilang bahay, Panginoon. Kayo po ang siya mag-iingat sa kanila saan man sila pumunta, Panginoon, hanggang makabalik sila ng maayos dito sa bahay, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansa, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na it will be a Christian nation, Panginoon, na kagaya ng ipinapamalita sa lahat, Panginoon. And we pray, Lord God, mula sa aming President, Panginoon, hanggang sa pinakamababang mamamayan ng Pilipinas, Panginoon, that there will be salvation, there will be Bible study, Panginoon, there will be no corruption, Panginoon. We rebuke all the work of evil, Panginoon, na naisirain ng aming bansa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, it will be restored, Panginoon. It will come back to you, Lord God. At mas marami pa ang sasampalataya at mananalig sa inyo, Panginoon, upang ang economic progression, Panginoon, ang pag-unlad ng bansa namin ay mangyayari at magaganap, Panginoon, upang hindi na magkawalay-walay ang mga magpapamilya, Panginoon, bagkus sama-samang naglilingkod at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, dahil maunlad na at siksik-liglig umaapaw, Panginoon, more than enough, Panginoon, ang mararanasan na sweldo sa Pilipinas, Panginoon. Ibigay niyo po sa bawat mga leader ang humble heart, Panginoon, at heart, Panginoon, that is willing to serve with the faith and fear in you, Lord God, para sa gayon ay hindi sila makagawa ng mga masasamang bagay na makakasama sa bawat mamamayan at sa aming bansa, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon, that no works or no weapon of evil shall prosper on this nation, Panginoon. Patuloy niyong iingatan at protection na ng mga Hudyo, Panginoon, at mas marami pa, Panginoon, ang sasampalataya sa inyo, Panginoon. Sabi niyo nga, Panginoon, na sa inyong muling pagbabalik, Panginoon, ay kinakailangan na halos lahat ng mga tao, Panginoon, ay sumasampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon, tumatawag sa inyong pangalan at ginagawa ang inyong Great Commission dito sa mundo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas marami kami at pupunuin ng inyong mga lingkod na tapat na naglilingkod at nagmamahal sa inyong, Panginoon, ang inyong kaharian, Panginoon. At ano man po, Panginoon, ng mga secret prayer and petition namin, Lord God, ay alam namin nakaabot na sa inyo at iniintay na lamang namin o naganap na ang mga answers
sa aming mga prayer, Panginoon. We need to be patient, Panginoon, na hintayin ang inyong katugunan sa aming mga dalangin, Panginoon. I will also pray, Lord God, para sa mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, na gagamitin niyo po ang buhay ng bawat mga nangingibang bansa na ito, ng mga kababayan namin, Panginoon, upang maabot hanggang sa mga planeta, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon. And we know and declare, Lord God, that all the people of this world, Panginoon, will be a believers of you, will be a followers of you, loving each other, united with one love, with one accord, Panginoon. At yun ay to glorify and to praise your name, Lord God. Muli, binabalik po namin ang lahat ng pupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butog na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!